Samahan niyo ako gumawa ng number cake ngayong araw. Yung gagawin pala natin ay 2 digits na number cake at yung flavor nito ay ube chiffon. Yung umorder nga sa atin ito ay yung tita natin na taga dito lang. Shoutout sa iyo ng Lynn sa pag-order sa cake na to at maraming salamat po nang sa pag-order sa cake na to. At yung gusto niya nga dito sa number cake niya ay yung flavor ay ube chiffon. At ganito lang pala ako gumawa ng number cake ko. Lahat po kasi ng mga number cakes ko, gumagamit po ako ng silicone molder. At sa Shopee ko lang po to lahat binili. Mga 900 pesos ata yung nagastos ko. Kompleto na sa numbers yon. At hindi ko lang talaga alam ngayon kung magkano na yung presyo ng mga silicone molders na to. Noon talaga, hindi ako nag-a-accept ng mga ube chiffon or any na flavor ng chiffon cakes para sa number cake orders. Yung recipe ko kasi noon ng chiffon cakes ay hindi talaga stable at hindi talaga siya maganda umalsa. Yung tipong nade-deform siya kung ilalabas mo na siya sa oven. At mabuti na lang talaga ngayon na meron tayong recipe ng mga chiffon cakes na maganda talaga yung alsa niya. I-share ko na lang sa inyo yun soon. At yung pagkakat ko pala dito sa number cakes ay mano-mano talaga. Dito po kasi ako sanay. Yung downside lang kasi dito, pag bumili kayo ng silicone molder, ay mapapansin nyo talaga kung gaano kaliit yung number 1. At medyo dismayado talaga ako sa size ng number 1. Liit kasi siya. Pero yung ibang numbers naman ay sakto naman sa size. Para pala sa cake board ng 2 digits natin, ginagamit ko lang po ay 12 by 16 na size. Kasyang-kasya na po yung 2 digits na number. At para pala sa 1 digit, yung ginagamit ko lang na cake board size ay 10 by 14. Tingnan nyo naman yung pagka-violet na number cake natin dito. Siguradong napakasarap talaga to. Habang meron talaga akong mga ube chiffon na ginagawa, ay sinasabay ko na din gumawa ng ube de leche in tubs. Di ko na nga na-post dito sa page na available yung mga tubs ko. Inuubos na kasi ni mama ko lahat ng stocks. At siya na mismo yung bumibenta sa mga friends niya. Diba nakasave na tayo ng time ng pag-post? Para pala sa filling ng number cake natin, yung ginamit ko lang dito ay ube mousse para maging masarap na siya lalo. Ko-complement kasi yung ube cake, tapos yung ube mousse. Ginagamit ko lang pala na Flavorade dito sa ube natin ay walang iba kundi yung Bakersfield na ube Flavorade. Napakasarap kasi niya at saka napakabango. Kahit konti lang talaga yung i-add nyo sa frosting ninyo, ay magfa-flavor talaga siya. Kaya di ko talaga ipagpapalit yung Bakersfield sa mga flavorades nila. Bakersfield lang talaga malakas. At shoutout po kay Ma'am Andrea Ibanez of Bakersfield sa pagdala sa akin ng mga stocks dito ng Bakersfield. Pa-sample products kasi to nila. Nagugustuhan ko talaga lahat ng mga flavorades. Nung last nga ay gumawa ako ng vanilla chiffon at hindi na ako gumamit ng vanilla essence. Ginamit ko lang nga ay yung French vanilla na flavorade ng Bakersfield. At napakasarap talaga. At napakabango pa. Minsan kasi isa din yan sa factor na nagpapasarap sa cakes natin. Yung amoy at saka yung lasa. At syempre, yung quality din. Eto na nga, pinapakita ko na sa inyo kung paano ako mag-pipe ng roses. Ngayon ko lang talaga nagawa to. After ilang months talaga. Noon kasi, parati talaga ako nagpa-pipe ng mga roses sa mga cakes ko. Di po talaga kasi ako gumagamit ng mga artificial roses or mga flowers. Puro pipe lang talaga yung mga ginagawa ko noon. Kaso, para nakita ko talaga na yung panahon ngayon, ay mabilis lang talaga malusaw yung icing natin. Pero ngayon, syempre, confident na tayo. Pipit na kasi yung icing natin. At super stable talaga. Kaya confident na din ako mag-try ngayon ng mga roses ulit. At inaamin ko po talaga na hindi po ako masyado expert sa pag-pipe ng mga flowers. Tingnan nyo naman kung paano ako dito mag-pipe.
At yung combination of colors lang nga na ginamit ko dito ay light pink at saka light brown. Nag-mix and match na lang talaga ako dito sa combination ng colors natin. Ube na kasi yung cake. Sabi ko, gagawin ko na lang siyang parang colorful tingnan. At dumadag din ako dito ng mga yellow details para meron din parang contrast yung mga colors natin dito. At hindi naman talaga to mako-consider na bulaklak pag walang dahon. Nuno ko na nga to ng mga dahon para mas maganda tingnan. At nagdagdag din ako ng mga yellow ng mga details. At eto na din nga at nagpa-pipe na ako dito ng dedication sa number cake natin. Pinipe ko lang nga siya na parang calligraphy style. Sa totoong buhay lang talaga ay mabagal talaga ako magsulat. Pero syempre, dinala na lang natin yan sa time-lapse. Para hindi naman kayo mabored. Magpo-post na talaga ako soon kung paano magsulat sa cake. Kahit gaano pa kasi ka-basic yung nalalaman ko sa pagsulat, ay mas mabuti na lang yun na ma-share ko yun sa inyo. Kahit papano ay makakatulong din. At eto na pala yung cake natin, tapos na. O diba ang ganda? Ano sa tingin nyo? Maganda ba? Tingnan nyo naman yung details ng cake natin. Sabi ko talaga kasi sa inyo, basta mabusisi ng mga design, ay gustong gusto ko talaga gawin. As long as mga bulaklak lang talaga yon. Hindi ko pa kasi kaya yung mga fondant details. Pero aabot din tayo doon. So, yun lang po. Bye!